Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, magkomentuhan na po tayo mga tambay. Ito po, napakaganda po ng paliwanag po ni Atty. Vic Rodriguez mga katambay. Dito po sa kanyang paliwanag, dito po sa track na pera mga kababayan. Napakadali po imbestigahan ito. Kung talagang iimbestigahan po, iimbestigahan po ng tama at walang pinagtatakpan. Kaya nga lang po, hindi naman po nila gagawin na tamang imbestigasyon at matunton talaga kung totoo ba talaga yung track na pera. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ang paliwanag po ni Atty. Vic. Napakaganda po. Kaya nga lang po, mangyayari po itong paliwanag ni Atty. Vic pagka po si Inday na. Pagka po ang Agila na ng Mindanao ang Pangulo ng Pilipinas. 100% po yan, Atty. Vic. Mangyayari po't mangyayari ang sinasabi nyo po na matutunton at matutukoy ang tunay na magnanakaw, ang ulo at mga nagkamal na salapi, nakaw sa pera ng taong bayan. Pakinggan na po natin si Atty. Vic. Track ng pera, 25 November 2025. Alam mo niyo yung track ng pera, ang nagbanggit po nito ay walang iba kundi yung pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit po mahalagang pag-usapan natin? Tatandaan po ninyo yung mga sinabi ni unang-una nung Marine Sergeant Orly Gutesa na sila ay nag-deliver ng mali-maletang pera. Di ba? Mali-maletang pera yung kanyang dineliver. Ito po, dinaig. Hindi ko po salita ito. Ito po yung lingwahe na ginamit ni Ping Lacson. Truck ng pera. Truck ng pera ang dinedeliver diyan po sa basement parking, sa ilalim po ng Diamond Hotel, diyan po sa Rojas Boulevard. Truck ng pera para kanino? Kay dating Yusek Trigiv Olaybar or Trigiv, hindi ko kasi siya kilala eh. Kung ano man ho yung pangalan niya, pakikita ko ho yung larawan. Ni dating Yusek si Trigiv Olaybar at ito pong di umanong kanyang sidekick. Hindi ko alam kung sino si Batman at kung sino si Robin o kung sino si Robin at kung sino si Batman. Pero pag sinundan po natin, itong naratibo ng truck ng pera, sinabi ho ni Ping Lacson yan, itong dalawa ang mag-partner. Partner in crime po ito, partners in crime. Dating Yusek Trigiv or Trigiv Olaybar at si dating Yusek Adrian Carlos Bersamin. Yung isa po, yung Trigiv, ito po yung nakakulimbat ng sweetheart deal kasama si DBM Secretary Amina Pangandaman, si Mina Pangandaman. Si DBM Secretary Pangandaman, sinasangkalang na rin po. Mamaya pag-usapan po natin yan. Samantala, ito pong si Adrian Carlos Bersamin, yung Trigiv, hindi ko po alam kung ilang edad ito. Pero itong Adrian Carlos Bersamin, mukhang mas bata po ito, higit na bata. Pero tingnan naman ninyo ang kanilang kinakasangkutang krimen. Krimen po ito eh. Sabi po mismo ni Senador Ping Lacson, truck ng pera. Dito sa dalawa, dito, dinaig po yung mali-malitang pera eh, na una na pong sinabi ni Marine Sergeant Orly Gutesa. Diba? One of these Grabe, no? Grabe, truck na pera, mga kabayan. Ibang klase itong mga taong ito. Paalala ko lang Ibang po klase. sa kay Marine Sergeant Orly Gutesa, baka ho sakaling makatulong. Yung motto po ng Philippine Marine Corps, importante po kasi yun eh. Dahil naglalabasan yung mga kung ano-anong balita na may nag-recant, may nagano. Ang motto po ng Philippine Marine Corps ay KKK. Ibig sabihin, karangalan, katungkulan, kabayanihan. Ito po yung motto ng Philippine Marine Corps. Karangalan, dangal, dignidad, respeto sa sarili at respeto sa pamilya at respeto sa kapwa Pilipino.
katungkulan. Yung kanila pong naging katungkulan o posisyon sa pamahalaan, kahit ngayon, wala na po siya sa serbisyo, yung once a Marine, forever Marine po yan. At yung isa pang K, kabayanihan. At ngayon po, sa matinong leaders, ang ating bansa, mahalaga po yung isang K sa motto ng Marine Corps, yung kabayanihan. And this goes to all members of the Philippine Marine Corps. Please, pagka sa tingin po ninyo kayo'y tila nililigaw o naliligaw, balikan nyo lang yung core value kung bakit kayo nandiyan sa Philippine Marine Corps. KKK, karangalan, katungkulan, kabayanihan. Sa Ingles, honor, mahalaga po yan. Kasi yung honor, tagus po yan hanggang anak at hanggang sa kaapu-apuhan ninyo. Honor, duty, valor. Yan po ang motto ng Philippine Marine Corps. Balik po tayo dito. Dinaig po yung mali-malitang transaksyon o pera na para po kay Saldico, yung dating pinuno po ng chairman ng appropriations. By the way, may linabas na naman kaninang napakalaking implikasyon nun, yung video niya. Tapos, yung dinaig din po yung mali-malitang inihahatid kay dati ring speaker Martin Romualdez. Ito pong dalawa, si Trigib at si Yusek Adrian Bersamin, track po. Ngayon, kung talagang gusto nating magkaroon ng isang patas na investigation at mapanagot ang mga nagnakaw sa pera nating Pilipino, ito simpleng investigation Ipatawag mo yung head ng security ng Diamond Hotel. Paanong nakalabas-masok yung truck ng pera sa Diamond Hotel? Hindi po pipitsuging hotel yung Diamond Hotel. Marami po mga opisyal ng ating pamahalaan ang dyan nagmi-meeting, dyan po nagfa-function, dyan po kumakain. Marami po At sikat din po yan sa mga turista, maging international man or domestic. So, ipatawag yung chief security. Dapat matagal ng sinecure yung video po, yung security video ng Diamond Hotel para makita yung labas-masok po ng truck ng pera that is intended to Trigib Olaybar at Yusek Adrian Bersamin. Mahalaga po ito. Bakit? Bilyong piso po pinag-uusapan natin dito. At nakakaawa, ipakita ko rin po yung mga maliliit na kawani ng DPWH. Sila po yung pinag-aaresto Ito po, ito'y nagsisirculate po ito sa social media, lumabas din po ito sa pahayagan, and to be fair to them, they are presumed innocent until proven guilty. But look at what they did. May mga pamilya din po ito. At ako ay nakikisimpatya sa kanila. I don't think these lowly bureaucrats, hindi naman lowly yung minamaliit natin doon po sa baitang ng posisyonan sa gobyerno, ito po'y mabababang nakapwesto sa pamahalaan. I don't think they've authored. I don't think they perpetrated. I don't think they tolerated. Wala po silang poder wala silang kapangyarihan. Wala rin silang exercise of discretion para lumaganap itong ganitong kalaking pagnanakaw sa ating pamahalaan. Trilyong piso po ito At wala din silang kakayahan na mag-utos sa mga senador man o kongresista o sekretaryo ng DPWH na itong distritong ito o itong munisipyong ito, itong syudad na ito, lagyan mo ng ganitong halaga, ito yung i-implement nating proyekto. Kawawa po sila Samantala, yung tumanggap ng truck na pera, ipakita po natin muli yung dalawang, yung Batman and Robin. Grabe, no? Grabe mga tambay. Truck na pera. Ang inaano po nila. Grabe. Ito walang ginagawang aksyon ang pamahalaan. Kwento lang na tila they have misrepresented and used the name of the office of the President or President Bongbong Marcos at na hoodwink, na 11, na budol po daw nila tila si Mina Pangandaman.
Bandang uli, ang maiipit po dyan, yung dating DBM Secretary Mina Pangandaman. Hindi po pwedeng mabudol yun. Matalas po yun, marunong po yun sa trabaho eh. And to be fair to the lady, matalino po yun, may galing po yun. Maganda po yung aral nun. But kung paano napalawak yung ganitong kalawak na korupsyon, kasi nga ho, hindi ba yung 2.85 billion sweetheart deal sa pagitan ni dating DBM Secretary Mina Pangandaman na ngayon ay sinasangkalan na rin. At nitong Trigib Olaybar ng dating DepEd Yusek. Imaginin mo, Yusek ka ng DepEd, nakikialam ka sa DPWH. Kanya nga nakakontrata po, nakakorner po sila ng sweetheart deal. Meron palang wingman ito. Hindi natin ngayon alam kung sinong wingman sa dalawa. Si Trigib ba ang wingman ni Adrian Bersamin o si Adrian Bersamin wingman niya itong Yusek ng DepEd? No? So, dapat imbestigahan. Ang dali po niyan eh. Kung na-identify na armored vehicle, yung naghahatid ng pera, truck ng pera sa Diamond Hotel, pinangalanan po yung hotel, Diamond Hotel. Sigurado, meron ding tatak kung anong kumpanya yung naghatid ng pera sa Diamond Hotel. Tama. Yung truck ng pera. Tama. Ipatawag yung chief security ng Diamond Hotel. Ipasecure dapat yung CCTV ng Diamond Hotel. Ipatawag yung kumpanya ng armored service or yung armored van service at imbestigahan. Saan ninyo kinuha yung pera? I'm sure may pinagmulan yan. Sa land bank magaling yan. Kasi kung pera ng gobyerno, land bank lang bubulwak yan. Land bank ang pagkukuhaan ng pera niyan. Maliban na lamang kung ito ay dumaan na sa isang kontratista. Yung kontratista, maaari niyang gamitin yung kanyang personal bank depository. Not necessarily land bank. Pag na-issue na siya ng bayad, pwede niyang gamitin yung kanyang personal account at doon niya naman ilabas yung pera para lang po magkaroon ng layering. Madali po yan. Bakit? Dahil obligasyon nung mga nagpapalabas ng ganitong mga naratibo sa ating mga Pilipino. Malapit na naman po ang Biyernes, huling araw ng buwan ng Nobyembre at karamihan ay sasahod tuwing katapusan. Hindi niya... Grabe, no, mga tambay? Grabe po. Pakalinaw po ng paliwanag ni Atty. Vic. Mahaba pa po ito. Talagang sindikato po ang ginagawa po nila sa ating pera, mga tambay. Katulad po to, truck. Ito po sinabi po ng Blue Ribbon Committee raw po, mga tambay. Pero meron po ba mangyayari sa investigasyon po? Meron po bang maipapakulong si Senator Lacson? Maniniwala po tayo, mga tambay, kung ang Pangulo si Inday. Kung si Inday Sara po ang Pangulo, mga tambay, sigurado po, maliwanag pa po sa sabaw ng pusit. Mapaparusahan po ang dapat parusahan, lalo-lalo po rito sa truck na pera na dinideliver po sa Diamond Hotel. Kaya napakaliwanag po ng pahayag ni Atty. Vic. Bakit po? Napakadaling imbestigahan eh. Diba? Yung ma-armor van o yung sinasabing mga truck ng pera na dinideliver, may mga kumpanya yan eh. Madali mo siya i-trace. At matetrace mo rin kung saan galing yung pera. Kung government money, land bank. Di ba? At kung hindi naman land bank at pumasok na sa mga nagkokontrata o kontratista, pwedeng gamitin nga naman yung bank account nila. Hindi po ba? Grabe ito si Trigib, ano? Si Yusek Trigib Olibay ba? O Olibay. Ito si Olayba. At ito pong sa Yusek Adrian Carlos Bersamin. Ibang klase po itong mga ito. Ito po ay apo. Apo po ni dating Secretary Bersamin. Mga bayan. Ito po ay apo. Grabe po itong mga Bersamin na ito. Saka itong si Olayba. Dalawang Yusek. Grabe, no? At grabe rin po yung secretary po na si Pangandaman. Grabe, no? Talagang sindikato, mga kababayan. Sindikato po talaga. Systematic. Kaya grabe, no? Yung kay Saldico, male-maleta. At 2 billion a month ang hinihingi po sa kanya na dadaling po sa Pangulo. 2 billion. Pagka hindi po
Hindi po naging 2 billion ang delivery, nagagalit. At sinasabing baka siya ay dinudupitan pa o kinukuhanan pa. Ninanakawan pa siya. Ibang klase. Samantalang dito naman sa kabilang side, papunta rin sa Malacanang. Ibang klase. Yung mga Malacanang, mga sekretaris, mga yusek, ay nakakatanggap naman daw po ng truck na delivery ng pera. At grabe, no? Diamond Hotel at hindi Pipichuging Hotel. Kaya pala wala nangyayari sa ating bansa. Kaya pala walang mga proyekto, mga kabayan. Wala. Talagang ang pera natin, ang pera ng bayan, pinaghati-hatian lang po talaga ng mga demonyong mga politiko at demonyong mga nanunungkulan sa ating bansa. Kawawang Pilipinas, kawawang Pilipino. Talagang isasagad po tayo sa kahirapan ng mga demonyong ito. Sila po, mga talamak na talamak po sa pera, sabik na sabik po. Nasabik po sila, mga tambay. Hindi po kasi nila nagawa yan kay dating Pangulong Duterte. Kaya po na mga naging timawa, mga naging mga naging dayukyok, naging mga buhaya, naging mga aso, naging mga baboy pagdating po sa pera. Grabe po silang makakain. Ibang klase. Sana po dumating na po ang panahon na maupo na po na presidente si Inday Sara. Nang lahat po ng itong issue na ito ay magkaroon po talaga ng totoong investigasyon at malinaw na investigasyon katulad po ng ginagawa at pinaliliwanag po sa atin ni Atty. Vic. Yan po ay napakabilis lang solusyonan. Pero pagdating po sa kanila, puro exposure lang po. Media mileage, exposure. Pero wala naman po tayong nakikita na napapakulong. Kaya nga hinalimbawa ni Atty. Vic, yung malalaking tao na sila pong talagang may kakayahang magnakaw sa ating bansa dahil kontrolado po nila ang sistema ng ating kaperahan. Samantalang itong mga contractors, mga empleyado ng DPWH, sila po ngayon ang inaaresto. Samantalang kung walang politiko at walang mga sekretaris, walang mga DPWH sekretaris, yusek, hindi po ba? At Pangulo na pumipirma ng budget, at mga congressman na mga politiko, mga senador, di ba? Senate President, House Speaker of the House. Kung wala yung mga yan, magkakaproyekto po ba yung nasa baba? Di po ba? Nakita niyo po ang ginagawa po yung katarantaduhan at kawalanghiyaan sa atin ng gobyerno ngayon. Ipinamumukha po sa atin, ipina-adapt sa isip natin na yung mga tao na yan na mga magnanakaw, sila hindi. Ganyan po kawawalanghia ang mga tao na yan, mga kababayan. Talagang ubod po ng sama ng mga taong yan, mga kababayan. Sana po maparusahan po to sila Trigib, mga tambay. Sila Yusek Oliva. At syempre po, ito po si Yusek Carlos Bersamin, si Adrian Bersamin, saka si Oliva. Sana po mga tambay. At sana po mapakanta itong mga taong ito. Mapakanta. At syempre po, inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon po sana ay mangyari na po ang mga gusto po natin mangyari ng ito pong mga truck na pera na ito. Yung mga maleta na pera na pinasabog ni Saldico. Yung mga ninakaw po nila, pati si Saldico, hindi po exempted yan, ay maibalik po kahit papaano at magamit po para sa tama. Kulang na kulang po tayo sa eskwelahan. Kulang na kulang po tayo sa mga pabahay. Diba? Kulang na kulang po tayo sa gastusin po natin sa ospital. Hindi po ba? Kailangan po yan sa ating eskwelahan, ospital. Hindi po ba? At yung sinasabing pabahay, napaka-importante po sa ating mahirap yan. Lalo-lalo po ang kalusugan natin na napakahirap po ng pinagdadaanan natin dahil nga po walang suporta halos ang gobyerno dahil pala ninanakaw pala nila ang dapat po na itulong sa ating mamamayan. Ito po mga demonyo na ito ang nagpapasasalan po sa pera ng bayan, sa buwis ng bayan. Unbelievable. Maraming salamat po sa inyo, Atty. Vic, at magpatuloy po kayo at maingatan po kayo. Sana po lagi po kayo maingatan at kailangan po kayo sa mga darating na panahon upang maglingkod po sa ating bansa. At umaasa naman kami, umaasa po ang taong bayan katulad po ni Kamanong na
darating po ang panahon, sana'y mabilis na po, na maupo na po ang ating Vice President na maging presidente ng bansa. At siyempre po, mabigyan na po kayo ng posisyon para po tugisin ang mga magnanakaw mandarambong sa ating bansa. At isa po kayo sa nakikita po namin, Atty. Vic, na makakatulong po sa pagsugpo at paghabol sa mga mandarambong sa ating bansa. Mabuhay po kayo, Atty. Vic. Maraming salamat din po mga tambay, mga kababayan, sa mga nagusto po ng ating tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, ingat po kayo palagi mga kababayan. At syempre po, yung dalangin po natin sa atin po at sa ating pamilya, sa ating buong sambayanan at sa pamilya Duterte na naway maingatan po tayong lahat mga kababayan sa kapahamakan ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte. At madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At syempre po, yung dasal din po natin sa ating bansa na sana po'y mawakasan na ang mga kawalanghiyaan po nila at kademonyohan at pagnanakaw sa ating bansa ay magwakas na po sana ang mga pinaggagawa nila at managot na po sila sa batas ng Republika ng Pilipinas. Thank you po mga tambay. Sa muli po, ingat po tayo. Bye-bye.